Kapag pinagkaloob ng Panginoon ang biyaya, huwag mong kakalimutang magpasalamat sa Kanya. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 17, verses 11 to 19, and I read it for you. On the way to Jerusalem, Jesus was going through the region between Samaria and Galilee. As he entered the village, 10 lepers approached him. Keeping their distance, they called out, saying, "Jesus, Master, have mercy on us." When he saw them, he said to them, "Go and show yourselves to the priests." And as they went, they were made clean. Then one of them, when he saw that he was healed, turned back, praising God with a loud voice. He prostrated himself at Jesus' feet and thanked him. And he was a Samaritan. Then Jesus asked, "Were not 10 made clean? But the other 9, where are they? Was none of them found to return and give praise to God except this foreigner?" Then he said to him, "Get up and go on your way. Your faith has made you well." Mayroong 10 may ketong pinagaling ng Panginoon. Isa ang bumalik para magpasalamat. Marami po tayong hinihiling sa Panginoon. Marami tayong pinagdarasal sa Kanya. Ang iba sa atin humihingi ng kagalingan sa kanilang sakit katulad ng 10 ketongin. O kaya naman ang iba sa atin naghahanap ng trabaho, humihingi na sana'y pagkalooban sila ng isang maganda at disenteng trabaho. Ang iba na may humihingi na pumasa sa board exam. Ang iba naman ay kagalingan sa kanilang pusong durog at mga sugat na pinagdaraanan. Ang iba, naghahanap ng love life. Ang iba naman, nagdarasal para sa kapayapaan sa kanilang pamilya at sa ating bayan. Iba-iba ang ating panalangin sa Diyos. Pero kapag pinagkaloob ng Panginoon, tayo po ay mayroong isang sakit, nakakalimot tayong bumalik upang magpasalamat. Katulad ka ba ng 9 na hindi bumalik para magpasalamat sa ating binasang ebanghelyo? Nakakalimot ka ba? Tandaan po natin, ang tagal po nating pinagdarasal. Nakaluhod pa tayo. Iba-iba na ang mga nobena at mga dasal na ating ipinagdasal. Pero kapag pinagkaloob ng Panginoon, matutunawa tayong magpasalamat. Ang lahat ng mayroon tayo, ang lahat ng biyayang kaloob ng Panginoon, ang galing lahat libre mula sa Kanya. Tayo, bilang ganti sa isang Panginoon na may magandang loob sa atin, matutunawa tayong magpasalamat bilang ekspresyon ng kapakumbabaan at pagmamahal sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa lahat ng mga biyayang patuloy na ipinagkakaloob niyo po sa amin. Patawad po kung minsan o madalas nakakalimutan po naming bumalik para magpasalamat. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito. Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. God bless you po.